Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon yung matinding pahayag ni VP Sara na ikinagulat ng marami. Yung sabi niya na ipapahukay niya ang libing ng dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng bayani at itatapon sa West Philippine Sea. So, grabe ito, no? Kaya lang, pakinggan natin mismo yung pagsasalita niya para ma-analyze natin kung ano ba talaga. Does she really mean what she says or out of frustration lang? Then, payag na ito is directed kay Senator Amy. So pinuputol na ba ni VP Sara ang pakikipagkaibigan niya kay Senator Amy? Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. So, yun po, napakinggan natin, it's a warning sa group chat. So, marami ang nakakita o mga testigo na nangyari talaga yung warning, kinausap ni VP Sara si Senator Amy kung may kung hindi nyo ako titigilan, yun, may kondisyon tumigil na kayo. Kaya kung hindi, ito ang gagawin ko. So, it's a threat na i-desecrate yung labi ng yumaong Pangulong Marcos Sr. Kaya yung kaibigan ko, si Chris Torres, sabi niya, General, anong masasabi mo doon sa pahayag ni VP Sara? Pati labi ng Pangulong Marcos Sr., pakikialaman niya na. So ito na, pinag-aralan ko na parehas din sa pahayag ni then Senator Kiko Pangilinan. Nung ilibing na o ililibing pa, nung nailibing na ang Pangulong Marcos Sr., ganyan din ang sinabi ni ex-Senator Pangilinan na huhukayin nila, tatanggalin nila ang labi ni Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani dahil hindi nila matanggap na naipalibing na after so many years na isa katuparan na yung wish
ng yumaong President Marcos Sr. na mailibing siya sa libingan ng mga bayani. At ito ang dapat tandaan ng mga Marcoses. Tandaan, si Senator Amy, palagi niyang sinasabi niya na napakalaking utang na loob ng pamilya nila yung desisyon ni Pangulong Duterte noon na ipalibing yumaong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At ako personally, tuwan-tuwa ako nung nangyari yun. Kasi nung nung Aquino administration, Cory, sumunod na rin pati Ramos administration at sumunod pa. Grabe, wala talaga silang political will para maipalibing yung labi ni dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At maalala ko nga, noong December of 1989 na kudita, yung bloodiest among the many kuditas versus the Aquino administration. Yun yung ginamit na issue sa amin mga sundalo. Sinakyan nila kasi alam ng mga kudita leaders na maraming mga sundalo ang loyal kay President Marcos Sr. Kaya sinakyan nila yung issue na yung hindi pagpapalibing sa remains ni Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayan. At isa ako sa na-recruit nila na sumama sa 1989 December kudita nang dahil lang sa galit ko sa administrasyon na hindi nila payagang ilibing si Pangulong Marcos Sr. So, ito na, nagkaroon ng political will na ilibing na. Despite the many opposition, kaya natuldukan na yung issue. Okay, so sinasabi ni ex-Senator Kiko Pangilinan, huhukayan namin yan. Natuloy ba? Wala. Ano lang yun? Frustration. Ganun na pag nandyan ka na yung stage na parang wala ka nang magawa. Yan, makapagbitiw ka ng mga salitang ganon para lang mailabas mo yung galit o hinaing, something like that. Kaya lang, sa totoo, may kakayanan ba yung grupo ni ex-Senator Pangilinan noon na hukayin ang libing, at itatapon? May kakayahan ba sila? In reality, wala. Kasi ang libingan ng mga bayan ay gordyado yan. Hindi mo pwedeng Ang tanging makakapag-order na hukayin at itapon kung saan, ang authority, ang Presidente Duterte noon, pwede niyang i-order. Dahil siya yung nag-approve, nag-utos sa AP nga ilibing nyo na yan. Hindi nilibing. Na kung si Pangulong Duterte lang noon, ang may power and authority na magpahukay sa libing ni President Marcos Sr. Kahit ano pang gawing protest, rally o ano ng mga dilawan noon, wala silang magawa. Yun po, that's reality. So, in the same manner ngayon, yung kay BP Sara, nakita ko, ano lang yun, salita lang niya yun. Out of frustration. Para bang in a way, kinokonsensya niya si Senator Amy na nasaan naman yung utang na loob niyo sa aming mga Duterte? Bakit niyo kami ginaganito? Diba? After all natulungan namin kayo. Ang tatay ko ang nagpalibing sa tatay mo. Okay? Yun. Natuldukan ng issue. Tapos ginaganito niyo kami. Dagdag pa yan. Ginamit niyo ako. Panahon ng election ng 2022, humingi kayo ng tulong sa akin na matatalo kayo pag
tatalunin kayo ni Leni Robredo kung hindi kayo suportahan ng mga Cebuano. O yun, tumulong kami sa inyo. Ngayon, nananalo na kayo, tapos gaganito nyo kami. Parang ganun lang. Out of frustration, kaya nabanggit niya yun. Yun ang tingin ko. So, literally, walang kakayahan ni VP Sara na ipahukay yung libing at ipatapon yung mga remains ni Pangulong Marcos Sr. It's only the President now and Marcos Jr. And alangan naman na ipapahukay niya ang kanyang tatay. Kaya basically, ano lang yun? Yung salitang ipapalibing is an empty threat. Okay? Hindi magagawa ni VP Sara na ipahukay. That is to be clear. So, sabi ng kaibigan ko na, nako, baka maapektuhan ang candidacy ni VP Sara sa 2028 kung ganyan ang mga niya. Maybe. Kaya lang, ang tao kasi pag nagigipit na, kahit sa patalim, kumakapit, something like that. Kaya kung ganun na lang. So, kumusta naman ang pakikipagkaibigan? Yung tanong. Tinuldukan na ba? Tinapos na ba ni VP Sara yung pakikipagkaibigan niya kay Senator Amy? Tingnan niyo yung salita niya. Sabi ni VP, I am very frank. Hindi siya plastic. Sinasabi niya kung ano yung nasa loob niya. Ganon din daw si Senator Amy. Hindi nga siya nakasagot doon sa Siguro nabigla si Senator Amy na yung ganon na ipapahukay. Nabigla, hindi siya nakasagot. But then, sabi ni VP Sara na sincero. Okay? Di ba? Sincero naman So, tingin ko, kahit itong nangyayari ng hidwaan ng Pangulong Marcos Jr. at VP Sara, tingin ko hindi pa natuldukan, hindi pa tapos yung pakikipagkaibigan ni VP Sara kay Senator Amy. Kasi since 2012 magkaibigan na daw sila. Baka nandyan pa rin. Sana nga hindi maputol para may tulay, may mediator kung sakali may magawa pa si Senator Amy para kung hindi naman maibalik yung magandang relasyon, sana mabawasan lang yung friction. Sana ganon ang mangyari.